Okay, okay. Ngayon pumunta tayo, mga kababayan, dito po sa maraming nagsasabi na pinabayaan daw po ng administrasyon at kumukontra si Ma'am Chris Rose. So, sabi sa inyo, lagi kong kakampiyan si Ma'am Chris Rose. Oh, hindi nga. Oh, di ba? Baka ang sasabihin, kung lalaki, sikap ninyo Barsaga, baka yun pa yung baka yun pa yung mas gwapo sa lahat, di ba? Ito, pakinggan natin yung balita po, mga kababayan. Yung sinasabi ng mga DDS na wala daw pumansin kay Mima Alicia, na wala daw pumunta doon kay Mima Alicia, na yung mga kanyang sinusuportahan before is wala, hindi man lang siya dinadalaw. Naku po, hindi ho totoo yun, mga kababayan. Ito po, pakinggan niyo po ang balita. Ang dalawang suspect sa pamamaslang sa Tukoy na daw? Tukoy na raw ng PNP ang dalawang suspect sa pamamaslang sa political vlogger na si Mima Alicia. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., mga hired killer ang salarin at isang sindikato ang nasa likod umano ng krimen. Kilalang anti-Duterte at mga hard killer talaga ho. Yung bumanat, kay Mima Alicia, mga kababayan. Pero mo, hindi lang simpleng tao ang nasa likod po, mga bossing. Di ba? Kasi kung kayang umupa, mawawala diyan yung personal na away o personal na galit. Maaari na mayaman na tao, malaking tao, madaming pera. Di ho ba, mga kababayan? Kasi para umupa ka ng mga hard killer po, mga bossing. Hindi po panigurado, hindi biro-biro. Yung gagastusin, babayaran mo doon sa hard killer na yon, mga bossing. At baka panigurado ko, ganyan talaga ang gawain yung mga yan. Commander Churba, shoutout po sa inyo, sir. Pakisuportahan yung channel ni Commander Churba. BBM supporter si Alicia. Binaril siya ng riding in tandem sa Caloocan City noong Biyernes. We have already a good case against the suspect. We have already identified the suspects and still the investigators, the probers are hot on their tracks. As of now, sabi ni Tina B, 45 na bill ang dala, sure, hard killer yan. 45 talaga hindi ka bubuhayin nung ganong klaseng baril ho, mga kababayan. Sabi ni Joe Pascual, huwag kasing magsasayaw at maghahangad na mamatay ang isang tao, ayan tuloy, nauna pa siya. Alam nyo, yung vlogger nila, yung isang vlogger nila, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan dahil pagrespeto po natin doon sa yumaong vlogger na yon. Meron pong DDS, mga kababayan, na vlogger na yumao, sumakabilang buhay po, pero hinangad din po na mamatay si Pangulong Bongbong Marcos. Panigurado ko yung iba dito sa comment section, alam at kilala kung sino yung aking sinasabi. No? Pero kahit isang beses, narinig namin yung paghangad niya na mamatay si Bongbong Marcos na ating Pangulo. Wala po ni isang mga vlogger, wala po ni isang mga supporter ng gobyerno at ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi, no? O ang bumira pa at bumanat pa doon sa vlogger na yon. Ganun po ang pagkakaiba, mga kababayan, ng mga supporter ng gobyerno at supporter ng mga DDS. Tayo po, nanahimik tayo, kumalma tayo, hindi na natin hindi na natin binanatan kasi alam natin nandoon na sa kabilang buhay, no? Kumbaga, ceasefire na, wala nang kalaban-laban yan eh. Pero yung mga DDS, same po mga bossing, nung kay Mima Alicia, nagmumura, yung tatay mong karton na pasayaw-sayaw, same lang din mga boss chief amo sir. Pero, nakita nyo po, yung kabastusan nila, nakita nyo po, yan ba ang tunay na Pilipino? Di ba? Kumbaga, ang lumalabas lang po niyan para sa akin, mga kababayan, na
na gusto nilang maging normal, gusto nilang i-normalize sa Pilipinas na kapag ka ikaw, kinalaban mo ang Duterte, patay ka. No? Actually, yung mga Duterte, itinatanggi nga nila yung ganyan eh. Pero etong mga DDS ho, mga kababayan, parang sila pa ho, yung nagdidiin sa mga Duterte. No? Sa pamamagitan ng pagkokomento nila na, oh, ikaw na susunod, oh, ikaw na yayariin, oh, iniisa-isa na kayo, yari kayo. Sino unang iisipin? Di ba? Yung mga Duterte. Dito po natin napapatunayan at mas nauunawaan na bakit ho ang utak, may ho ang ulo na mismo ibinabaon pa yung pamilya Duterte. Sinabi na nga po, hindi politikal. Yung isa sa pinakamahinang iniisip na dahilan ng pagpatay kay Mima Alicia ay politikal, mga kababayan. At ito, sindikato, negosyo. Ano po? Ako nakakausap ko si Mima Alicia tungkol sa mga negosyong ganyan po. No, yung bata talagang gusto na umunlad, gusto na maiangat ang kanyang buhay o ang kanyang pamilya sa kahirapan. Kaya humihingi ng payo yan, no? Humihingi ho ng payo, mga kababayan, na paano ba ganito? So, sabi naman namin, kailangan at least multiple source of income. Meron kang kita para doon sa pang-araw-araw mong pagtustos, meron kang kita para doon sa luho mo, at meron kang kita para naman doon sa ipon mo. At yung bata, masuno rin po, mga kababayan. Kaya lang dito, medyo yung napasukan niya, siguro, masyado nang malaki at masyadong sindikato ang lakaran, doon po siya hindi pinalad, mga kababayan. No? Doon po siya hindi pinalad po, mga bossing. Tuloy. We are trying to make some Sabi ni Ma'am Merly Belen, naiintindihan ko si Madam, paanong itatanggi nila yan? Laging ganyan na binibitiwan nilang pananalita. Correct, di ba Ma'am BG Badjola? Ma'am Neng Gigi? Kapag, lalo na yung mga vlogger nila, ano sinasabi mo, mga kababayan? Na kahit alam naman natin, nauugod-ugod na, sisilaban natin yung mga vlogger na sumusuporta kay Bongbong Marcos. Sinado ho yun. Di ba? Yung isa pa, yung Bisaya na bata. Di ba? Grabe yung banat nung kay Mima Alicia na meron pang ipapagahasa kung di ako nagkakamali. Di ba? Ganyan sila. Tapos kapag kayo naipit, iyak ka naman. Pag kayo naipit, bakit kami yung pinagbibintangan ninyo? Kasi ang hihilig pong mga magbanta, di ba? Mahihilig mga magbanta po, mga bossing. Kala naman nila, kayang-kaya talaga. Yung iba naman ho dyan kasi mga keyboard warrior. Ang pinagmamalaki lang is, nandiyan naman sa kabilang panig yan. Nandito naman ako. Hindi naman ako pupuntahan ito eh. Yun yung mga pinagmamalaki. Kaya matatapang po. press, but sinasabi ko nga, we have a good case already. Nagpaabot ng pakikiramay si PBBM sa pamilya ng pinaslang na political vlogger na si Mima Alicia. Nakiisa rin ng ilang senador sa panawagan. Baka sabihin ng mga DDS, bakit hindi man lang pumunta, hindi man lang physical na umattend doon sa lamay ni Mima Alicia, si Presidente Marcos. Presidente yan. Presidente yan. Ano? Siguro kung tayo sa araw-araw 8 oras tayo nagtatrabaho, baka yan umaabot ng 12, umaabot ng 15, 16. Kadalasan baka wala pang tulog ho, mga bossing. Di po ba? Yun nga. Kukumpara ka ulit. Sumalangit nawa ang inyong mga kaluluwa. Hindi nga yata dinalaw ng Vice Presidente yun eh. Ni wala yatang naipaabot yun eh.
ang pagkakarinig ko at pagkakaintindi ko, itong lamay ni Mima Alicia, kompletos recados na gastos sa sariling bulsa ng ating presidente. Di ba? Pero nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya. Yung tayo nga masaya na tayo, yung mga mai-shout out ka lang, masaya na tayo. Ano tawag dito? Yung mga mai-birthday greet ka lang ng mga ta-artists, di ba?